Ilang araw na tinatalakay namin 'to, Sunny, isa ang common thread. Ikinagulat ito nung Rice Retailers na Association na kausap namin, yung representative ng mga wholesaler, mga traders na nakausap namin. Lahat ikinagulat, hindi mga nakonsulta, walang malaganap na information drive na nangyari. So ngayon, sapilitan itong mga pobreng nagtitinda ng tingi-tingi ng bigas, sapilitan na pinapa-absorb sa kanila yung loss, yung pagkalugi. Ano ang reaction mo doon? Well, sa amin nagulat din kami tulad ng marami kasi mukhang minadali talaga ito eh. Tingin namin yung pinaka-problema dito ay bagamat nasa kapangyarihan naman ng pamahalaan na mag-impose ng price controls at may mga legitimate reasons naman kung may kung totoong may hoarding at speculation, yung mabilis ang paglabas nito na walang konsultasyon, actually yung pinakita, mukhang hindi pinag-isipan, hindi actually sincero na harapin yung problema ng mahal na bigas. Pero nagpapakitang gilas lang na kung wari may action. Kasi kung malala natin, nilabas to ng isang araw, kahapon lumabas yung balita doon sa inflation. Ng isang araw din, lumabas yung balita sa inflation. Mukhang preemptive ito eh. Para lang hindi lumabas na walang ginagawang pamahalaan. So medyo nakakalungkot na dinadahan tayo sa medyong may pagka-public relations gimmick na hindi naman hinaharap yung totoong problema kung bakit mahal ang ating bigas. At sa amin, yun naman dapat hinahanap natin. Ano ba talaga yung tunay na solusyon. At sa aming pag-aaral, halimbawa sa budget sa 2024, wala yung mahakbangan na yun para maging mura ang bigas. Oo. So, Sunny, although of course, Department of Agriculture really, they emphasized that this wasn't a haphazard idea or thought. Talagang pinag-isipan daw nila, nagkonsulta daw sila among themselves, but not with the stakeholders. They admit that. But having said that, do you agree? Kasi wala na tayong magagawa, no? Ini-implement na nung Tuesday. Ito po nga, yung Federation of Free Farmers, sinasabi nila, sige, nandyan na yan. Pero hanggang 2 to 3 weeks lang ang maximum na pwede yung price cap. Do you agree with this, 2 to 3 weeks, or you think should be less? Or what are your thoughts on this? Well, sa amin basically, yung pagtingin namin sa problema ng bigas, it's because mahal yung domestic production. So, kung hindi naman primarily hoarders at speculators yung problem, kasi hindi pa actually napapatunayan na malaking salik dun sa mahal na bigas ay yung hoarders and speculators, yung price control, wala siya actually magagawa. Kasi kung yung underlying presyo ng bigas ay mahal, kahit sabihin mo hindi, babain niyo yung presyo na yan. Kung mahal yung pag-produce sa kanya at also mahal mag-import, magiging mahal yung bigas. So sa amin, even yung 2 to 3 weeks na yun, irrelevant yun whether 2 to 3 days or 2 to 3 weeks or 2 to 3 months, kung hindi bigyan ng tamang suporta yung rice farmers natin, tulad ng ginagawa ng mga ibang bansa kung saan tayo maangkat ng bigas. Kaya naman mura yung bigas sa Thailand, sa Vietnam, sa India, kasi malaking suporta binibigay ng kanilang mga gobyerno sa kanilang rice farmers. Kung walang kahalintulad na suporta for Filipino rice farmers, forever magiging mahal yung bigas. At even worse, forever tayong asa dun sa unli na imported na bigas dahil wala naman seguridad na darating palagi.